Narito po ang pinakahuling ulat tungkol sa Bagyong Ramil. Kasalukuyan po itong isa ng tropical storm na may taglay na hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at may pag-usok na 95 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas po ang wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: Luzon, Eastern at Southern Quezon, Tagkawayan, Perez, Alabat, Quezon, Atimonan, Padre Burgos, Unisan, Gumaca, Plaridel, Agdangan, Pagbilao, Mauban, Calawag, Ginyangan, Lopez, Pitogo, Macalelon, General Luna, Catanawan, San Narciso, Buenavista, San Francisco, San Andres, Mulanay, kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias, at Ticao Island. Visayas, Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar. Inaasahan po natin ang hangin na aabot sa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Kaya maghanda po tayo sa posibleng pagtama ng Bagyong Ramil. Mayroon na lamang po tayong 24 na oras para maghanda dahil inaasahan ang pagtama nito bukas ng hapon o gabi. Posible rin pong magtaas tayo ng signal number 2 sa mga susunod na oras. Kaya maging alerto po sa mga bagong ulat na aming ilalabas para sa mga latest updates ukol sa Bagyong Ramil. Posibleng daan ng Bagyong Ramil. May dalawang senaryo po tayong nakikita base sa latest track ng Bagyong Ramil. Unang senaryo, lalapit ito sa Northern Samar at posibleng tumama sa Albay, Southern Catanduanes at Camarines Sur. Babagtasin din ito ang Camarines Norte, Quezon, at posibleng lumapit sa Metro Manila at northern portion ng Calabarzon, hanggang sa bagtasin nito ang Central Luzon mula Sabado hanggang Lunes. Posible itong unang tumama sa Bicol Region bukas ng hapon. At pangalawang pagtama sa Quezon at Aurora sa Linggo ng umaga. Pangalawang senaryo, mas lalapit ito sa silangang bahagi ng Northern Samar at babagtasin naman ito ang Albay. Posible ang pagtama nito sa Catanduanes at northern portion ng Albay, patungong Aurora, Isabela, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Cagayan Valley Region, palabas ng Ilocos Norte. Hindi natin inaalis ang posibilidad na tumama rin ito sa mga kalapit na lugar. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na maghanda sa magiging epekto ng Bagyong Ramil sa ating lugar at manatiling nakatutok sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas para sa mga latest updates. Dahil sa Bagyong Ramil, mayroon din tayong nakataas na weather advisory o posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas ng hapon sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes. Ang mga nabanggit na lugar ay posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 mm na ulan dulot ng Bagyong Ramil at ang pinagsamang epekto ng hanging easterlies. Bukas ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, kung saan posible na ang pagtama ng Bagyong Ramil, may inaasahan tayong 100 hanggang 200 mm na ulan na may malalakas na pag-ulan at malakas na hangin sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Aurora, Isabela. Samantala, 50 hanggang 100 mm na ulan naman ang posibleng maranasan sa Northern Samar, Sorsogon, Albay, Marinduque, Laguna, Rizal, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Cagayan Valley Region. At pagsapit naman ng Linggo ng tanghali hanggang Lunes ng tanghali, kung saan posibleng nakatawid na ng ating bansa ang Bagyong Ramil, posible pa rin tayong makaranas ng 50 hanggang 100 mm na ulan sa Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Pangasinan, Quirino, Nueva Vizcaya, La Union, Benguet, Ifugao, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region. Kaya lubos po namin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa biglaang pagtama ng bagyo. Mabilis po ang pagkilos ng Bagyong Ramil at sa malakas na hangin na posibleng maranasan at mga pag-ulan na maaaring magmalubog sa mga kababayan natin na nasa mabababang lugar at posibleng pagkaroon ng pagbuho ng lupa sa mabundok na lugar. Kaya kung kayo ay nasa mapanganib na lugar o malapit sa ilog at mga mabundok na lugar, mas mainam na lumikas po muna tayo sa mas ligtas na lugar para sa ating kaligtasan at makipag-ugnayan sa inyong local government unit para sa mga dapat na hakbang at paghahanda sa pagtama ng Bagyong Ramil. Samantala, para naman sa ating magiging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan ay wala pa tayong nakakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan.
Ngunit makikita na natin ang pagtaas ng alon sa silangang bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon. May dalawang weather na nakakaapekto, nariyan ang hanging easterlies at ang bagyong Ramil na siyang nagpapataas ng alon. Kaya lagi naming ipinapaalala na maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas dahil posible na ang pagtaas ng gale warning sa mga susunod na oras. At yan po ang pinaka-latest po natin update sa bagyong Ramil na ating minomonitor. Ingat po tayong lahat, at para sa mga latest update mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas, at huwag kaligtaan mag-like and share upang marami po tayong mabalan ng mga kababayan lalo na sa inaasahan na po natin na maglandfall na po ito bukas ng hapon sa ating kalupaan. Ingat po and God bless. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Ngayong araw magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Dulot po ito ng easterlies na nakakaapekto pa rin dito sa may central at southern Luzon, maging sa area po ng Visayas. So for today po, yung magdudulot po ng mga pag-ulan ay easterlies, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Ramil, sa kasalukuyan po ay binabaybay pa nito yung karagatan sa silangan ng ating bansa. Generally, magiging westward po yung pagkilos nito, and bukas po ng umaga or hapon ay lalapit ito dito sa may area ng Catanduanes, and by Sunday morning naman or afternoon ay maglalandfall ito either dito sa Aurora or Quezon area, and then tatawirin po nito by Sunday itong area ng northern and central Luzon. Posible na po yung trough or extension nito magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa ilang areas ng Bicol region at Eastern Visayas, and bukas naman po kung saan mas malapit pa po itong si Bagyong Ramil dito sa ating kalupaan, doon na po mas magsisimula na maramdaman po natin yung direct effect nito, most likely dito po sa may southern Luzon, Visayas area. And then by Sunday naman, habang ito ay patungo naman dito sa may area ng either Aurora or Quezon, ay mas mararamdaman na din po natin yung direct effect nito dito naman sa area ng northern and central Luzon. So expect po natin, no, may mga malalakas na hangin po and mga pag-ulan na mararanasan yung malaking bahagi ng northern and central Luzon, maging yung silangan din po ng southern Luzon at Visayas over the weekend. Kaya po pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan. And also, hindi rin po natin inaalis yung possibility na magkaroon pa ng mas southward shift or maging mas mababa pa yung track nito ni Bagyong Ramil. Kapag po naging mas mababa pa yung track nito ni Bagyong Ramil, posible pong magbago yung ating landfall area or magiging dito po sa area ng southern Luzon, or maybe dito din po, or posible din po dito sa may summer provinces. And kapag po naging mas mababa yung track po nito or nagkaroon ng southward shift sa track po nito, ay maapektuhan din po itong malaking area pa ng southern Luzon. Kaya naman po mag-antabay pa rin po tayo sa mga updates. Habang mas papalapit po itong si Bagyong Ramil, madadagdagan pa po yung areas natin under wind signal. Highest possible po natin na maaring itaas ay wind signal number 2, but hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na kapag nag-intensify pa into a severe tropical storm itong si Bagyong Ramil, ay posible po tayo magtaas ng wind signal number 3. Kaya muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan, and yung ganito pong kalakas na hangin, posible pa rin po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya po paghahanda para sa ating mga kababayan.